So, meron po akong katatanggap lang na mensahe tungkol po sa isa nating kapwa content creator, no, na nagsisimula pa lamang dito kay FB. So, isang malungkot na balita na itong isang kapwa nating content creator na to ay nagkaroon po ng problema ang kanyang monetization tools. So, nag-message po siya sa akin kanina na lang na nawala daw yung kanyang monetization tools dito po sa monetization sa kanyang Facebook. So, bakit nga ba nangyayari ang nawawala ang ating mga monetization tools o yung tinatawag na demonetize tayo kay Facebook? So, pagka tayo po ay na-demonetize kay Facebook, so ibig sabihin tayo po ay na-monetize na pero bigla tayong demonetize. So, kung tayo po ay na-demonetize, guys, so ibig sabihin po meron po tayong nagawang violation o paglabag dito po kay Facebook, no? So, bali itong kaso po ng ating isang kapwa content creator ay nawala po ang kanyang monetization tools dito po kay Facebook. So, bali ang eligible pa lamang na tools niya ay yung stars at yung affiliate partnership. So, nakakalungkot po na sabihin na once po tayo, guys, ay nagkaroon ng paulit-ulit na violation dito po kay Facebook, ay mawawala po ang ating monetization tools. At hindi po natin alam kung gaano po katagal mawawala ito sa ating tools. So, siguro sa ngayon may papayo ko lang siguro lagi po tayong magbisita ng ating mga tools dito po kay Facebook. So, paano po natin malalaman kung tayo po ay nagkaroon ng violation dito po kay Facebook? So, ang gagawin lang po natin, guys, ay i-open po natin yung ating professional dashboard, and then makikita po natin dyan sa bandang ibaba niya yung monetization. Dyan po natin makikita lahat ng tools na kung saan tayo ay mga eligible. Kagaya na lamang po ng stars, subscription, at monetization tools, affiliate partnership, storefront, at yung iba pa, no? Diyan po sa ibaba ng monetization yan, guys, may makikita po tayo diyang support, no? At doon naman po sa kabila ay makikita naman po natin yung tools diyan sa kanyang right side, no? So, ang pipindutin po natin, guys, yung sa kaliwa, yung pong support, no? At pag napindot po natin yung support, guys, hanapin naman po natin yung supporting inbox. At yun po ang ating i-click upang malaman po kung tayo po ay may violation. So, pag napindot po natin yung support inbox, makikita po natin dyan sa dalawa kung meron po tayong report others o kung meron tayong na-violate dito kay Facebook. I-click lang po natin yung dalawa na yan, yung report others at yung isang nasa ibaba niya. So, pag na-click po natin yan, guys, at meron po tayong nakita na violation dyan, guys, makikita din po natin kung ano-ano po yung mga naging violation natin at kung ano po ang date. So, wala po tayong ibang gagawin dyan, guys, kung hindi i-delete. Kahit na po sabihin natin na 1 million views pa o million views pa ang viewers natin dyan sa ating mga may violation na in-upload na yan, ay kailangan po natin, guys, na i-delete. Dahil kung hindi po natin to i-delete, hindi lang po basta mawawala ang ating monetization tools. Maaari din pong i-delete ni Facebook ang ating pong account na matagal din po natin pinaghirapan. So, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, guys, na iwasan po natin ang magkaroon po ng violation dito kay Facebook. Kaya po hanggat maaari, ugaliin po natin, guys, na laging mag-check ng ating mga ina-upload kay Facebook. So, bago man lang tayo matulog sa gabi, i-check po natin yung ating support, yung ating mga tools. Baka po tayo ay may nababiolation sa ating in-upload sa buong maghapon na ito.
Kasi guys, once na lumagpas ng 24 hours na hindi po natin na-delete ang mga violation na yan, mabigat na po ang mangyayari sa ating Facebook account. Yan po ang napakabigat na problema ng halos lahat po ng content creator dito po kay Facebook. At yan naman po sa mga bagong content creator na nagsisimula pa lamang, yung sinasabing walang nagiging problema sa kanila. Sa ngayon guys, wala pa po yan. Pag tayo po ay nagsisimula, sige lamang tayo nag-upload ng mga video natin na may mga background music, sige yung pag-upload natin ng kung ano-ano. Sa ngayon wala pa po yan guys, pero once na tayo po ay nag-earnings na, kahit dyan kay Stars, basta sa kahit na ano pong tools na eligible tayo na tayo po ay nag-earnings, once na tayo ay nakatikim ng isang beses na sweldo, maniwala po kayo sa akin guys, i-review na po lahat ni Meta ang nilalaman po ng ating Facebook. Mapa-profile man yan o mapa-page. Kung kailan po tayo nagsimulang mag-upload guys, hanggang sa kasalukuyan, i-review po yan ni Meta. Ganyan po kahigpit si Meta. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi guys, mag-ingat po tayo sa mga violation. So sana guys, itong aking video na to ay makatulong po sanang muli sa ating mga kapwa content creator na mga nagsisimula pa lamang sa kanilang pagkukontent, at ganun din po sa mga datihan na sa pagkukontent. Hangad ko po guys ay pare-pareho po tayong kumita dito po kay Facebook. Kaya lagi ko pong ina-update kayo sa mga video tutorial kong ito para po kayong lahat ay matuto. So sa ngayon, yung content creator po na yun na kaibigan natin ay wala po tayong ibang gagawin kundi tutulungan po natin, kasi masasayang po talaga yung kanyang pinaghirapan. Kaya sana matuto po tayo guys na unawain at intindihin ang mga guideline po dito po kay Facebook. Sana po ay makatulong sa inyo ang aking video na to, at isang magandang gabi po muli sa inyong lahat, at mabuhay po tayong lahat.